lumabas si Melquisedec, nakahanang kataas-taasang alahaya abay ahawa, at siya'y tinanggap ng may galak. At si Abraham nang makita si Melquisedec ay nagmadali at yumukod sa kanya bilang pagsamba. At siya'y hinalikan sa mukha, at si Melquisedec ay nagbigay sa kanya ng isang mabuting pagpapala. At si Abraham ay nagbigay kay Melquisedec ng ikasampu ng lahat ng nasa kanya. Pagkatapos nito, si Abraham ay nakipag-usap kay Melquisedec tungkol sa mga banal na hiwaga na itinalaga ni Melquisedec sa pamamagitan ng kanyang sariling salita, sapagkat iyon ay isang mataas na dako, hindi sa pamamagitan ng salita ng tao, kundi ang alahaya mismo ang nagpahid nito. Ngunit pagkatapos makipag-usap ni Abraham kay Melquisedec, sinabi ng alahaya kay Abraham, huwag kang matakot, malaki ang iyong gantimpala sa akin. at kung paanong pinagpala ka ni Melquisedec na aking pinakapunong kahan, at pinajin kabahagi kanya ng mga banal na hiwaga. Gayon kita gagawin kabahagi niya ng biyaya mula sa langit. Muli pang sinabi ng alahaya kay Abraham, sa pagpapala'y pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nito, nagkaroon ng taggutom sa lupain ng Palestina, at si Abraham ay bumaba sa lupain ng Egypto. At si Sarah na kanyang asawa ay kasama niya, at siya'y napakaganda. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanya, huwag mong sabihin, Babae asawa ni Abraham, baka ako patayin nila at ikaw ay kunin nila sa akin. Sa halip ay sabihin mo, ako ay kanyang kapatid na babae, nang sila'y dumating sa lupain ng Egypto. Ang mga tao ay nagsalita kay Faraon na hari ng Egypto, at sa kanya'y sinabi, bastan mo isang lalaki ang dumating dito, at kasama niya ang kanyang magandang kapatid na babae. Pagkatapos ay nagsugo si Faraon at kinuha siya mula kay Abraham, na nanatiling umiiwas
kanyang away, nagsugo ng isang anghel na sumakit kay Faraon. At sa kanya'y sinabi, isoli mo kay Abraham ang kanyang asawa. Baka kapatay ng kinaumagahan, tinawag ni Faraon si Abraham at sa kanya'y sinabi, patawarin mo ako. Ibinigay niya sa kanyang asawang si Sarah. At ibinigay kay Sarah si Hagar na taga-Ehipto. At binigyan siya ng maraming regalo. Pagkatapos nito, kinuha ni Abraham si Sarah na kanyang asawa, kasama si Hagar na kanyang alilang babae, at bumalik sa Palestina. Pagkatapos nito, kinuha ni Abraham si Hagar bilang asawa. Na siyang nagtalang tao at nagsilang kay Ismael. Noong si Abraham ay isabran taong gulang. Siya ay babae ni Pharaoh, na anak ni Nimrod, na siyang naghagis kay Abraham sa maapoy na hurno. Ngunit sa pagsabi ni Abraham na si Sarah ay aking kapatid na babae, siya'y hindi nagsinungaling.